Kalaban ni Bossing Vic Soto na si Daryl Yap nagpiyansa? Yan ang ilan sa pag-uusapan natin ngayong araw po ng Biyernes, March 21. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share na din para mas marami pa pong makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. Sa mga kaparokya, umpisan po natin ang ating kwentuhan sa It's Showtime female host na si Ann Cortez. So tila sobrang hectic ang schedule ng host dahilan kung bakit magpasa hanggang ngayon po ay hindi natin nasisilayan ang Diyosa ng madlang people sa kanyang pananghaliang programa na It's Showtime. Sa katunayan po mga kaparokya, upon checking po sa kanyang official Facebook account ay nagpost po ito regarding po sa paghahanap nito ng isang video and photo content creator po na sasali po sa kanyang team. Ayon sa caption po nito, "Join my A-team." So makikita ang mga qualifications below. So sa mga content creator out there, mga kaparokya, sali na po kayo sa team ni Ann Cortez. Samantala, hindi pa man napapalabas ang pelikula ng Kim Pao or Kim Chiu at Paolo Avellino sa sinehan ay meron na po itong kumpirmadong 224 black screening worldwide. So meaning ay may 224 na sinihan na po ang nasabing pelikula ng Kim Pao. So good news ito para sa mga Kim Pao fans dahil 100 of cinemas nationwide mapapanood ang pelikula nila na My Love Will Make You Disappear na mapapanood po on March 26. So, iba din kapag gawang ABS-CBN, masasabi talagang quality. Kaya priority ng mga sinihan nationwide. So, congrats Kim Pao or Kim Chiu at Paolo Avellino. Samantala, may billboard ang Itbulaga host na si Atasha Mulak. Makikita ang billboard nito sa EDSA Kamuning, if I'm not mistaken mga kaparokya, para sa bench na Body and Work the Bench show. So may event ang bench today mga kaparokya. It's a bench fashion show kung saan makakasama nito ang ilang malalaking artista. I don't think kung seryoso si Maine Mendoza sa sinabi niya kahapon during Sugod Bahay na hindi siya makakasama sa nasabing event ng bench. Alam naman natin na isa sa endorser ng bench ang Itbulaga female host at mahal na mahal siya ng may-ari nito na si Sir Ben Chan. Anyways, ganyan ka-loaded ang schedule po ng Itbulaga host kung kaya medyo matagal natin di nakikita ang presensya nito sa nasabing noontime show. Kaya sa mga legit Dabarkads at fans ni Atasha dyan, onting hintay lang po at makikita or mapapanood din natin siya sa Itbulaga. So kahapon din ay may announcement para sa Sabado ang isa sa original host ng Itbulaga na si Bossing Vic Soto kung saan malalaman na daw natin kung sino-sino ang mga makakasama sa EB Lenten Special nila. So taon-taon naman ay ginagawa nila ang gantong series for Lenten Special handog sa manonood. So sino-sino kaya ang mga makakasama at sino kaya ang magiging guest nila sa nasabing EB Lenten Special? Malalaman natin yan sa Sabado. Bukas po yun mga kaparokya. And speaking of Bossing Vic Soto, tila inain sa panahon ang outfit nito dahil kahapon ay tila summer na summer ang suot nitong polo na halo-halo ang nakatatak. Sobra akong natuwa mga kaparokya sa outfitan ni Bossing Vic Soto. Ang cool mga kaparokya ng suot ni Bossing Vic Soto kahapon sa episode ng Itbulaga. Talagang masasabi mong komedyante talaga pero pasok at patok ang ginawa ni Bossing Vic Soto. Di ako magtataka na may gumaya ng gantong suotan ngayong summer. Nakakatuwa lang at nakakatuwa din dahil tila ramdam na ramdam po ang panalo nito against sa direktor ng pelikulang The Art of Pepsi Paloma na si Daryl Yap. Dahil nagpiyansa na ang direktor sa kasong isinampa ni Bossing Vic Soto na cyber libel. So nitong Miyerkules nga mga kaparokya, March 19 ay isang arrest warrant ang inilabas ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 203 Presiding Judge Myra Kembao para po sa direktor dahil sa teaser video ng pelikulang The Art of Pepsi Paloma. Matatandaan natin na nagsampa ng kaso ng 19 counts of cyber libel ang batikang
komedyante. At nga lang ay dalawa lang po ang sumampa sa hukuman at 17 counts po ang ibinasura. Anyway, good news pa rin po ito on the part of Eat Bulaga host na si Bossing Vic Soto. Sa bawat count po mga kaparokya ay 10,000 po ang bail na babayaran para makalabas po or hindi po makulong ang nasabing director. So sa 2 counts po ay equivalent of 20,000 pesos. So naka-score na pong muli ang Eat Bulaga or si Bossing Vic Soto. But it is not yet done mga kaparoka. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang po ang laban at naniniwala ko na malakas ang laban ni Bossing Vic Soto dito dahil kitang-kita naman po sa teaser video ang paninirang puri na ginawa ng director na si Direk Daryl Yap para sa pelikulang The Hour of Pepsi Paloma. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 3 million followers at sa It's Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 1:23 PM ang Showtime po ay may kasalukuyang segment na tawag ng tanghalan, samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may Forinoy. So dito may kita po natin na ang It's Showtime ay may 8,700 live viewers, samantalang hindi pa po nagpa-pop up ang views ng Eat Bulaga. So wait lang po tayo mga kaparokya. Para naman po sa Eat Bulaga, sila po ay may 2,900 live viewers. So again, sa oras na 1:24 PM ang Showtime ay may 8,800 live viewers na katumbas po ng 9,000 at ang Eat Bulaga naman po na may 2,900 viewers na katumbas naman po ng 3,000. So technically ang It's Showtime ay may 9,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 3,000 viewers. So mapunta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin po natin ang It's Showtime, under po yan sa GMA Network YouTube channel na may 38.1 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.33 million subscribers. So sa oras na 1:24 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 19,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 8,700 live viewers. So again, sa oras na 1:25 PM, ang It's Showtime po sila ay may 19,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 8,000 live viewers. Mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. So unahin natin ang It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.55 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.37 million subscribers. So sa oras na 1:25 PM, ang It's Showtime sila po ay may 87,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po ay may 104,000 viewers. So again, as of 1:25 PM ang It's Showtime sila po ay may 87,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 104,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ang total na nakuha ng It's Showtime ay 115,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 115,000 viewers. So again, ang It's Showtime po ay may 115,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po ay 115,000 viewers. So tie po ang dalawang noontime show para po sa online viewership at yan po ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari po ito. Papalam po muna pansamantala, magsiingat po tayo. Thank you and God bless.